Idol, pwede tutorial please? Ang galing talaga. And because this video got 2.7 million views both sa aking Facebook and TikTok, now, I'm gonna show you how I did this. I used Adobe After Effects, click New Project, simply drag your file sa ating project panel down to the composition panel. Here at the right side, meron dyang tracker. Then click Track Camera. So si After Effects, ina-analyze niya sa effect na ito yung movement ng camera natin. And it depends sa duration ng video para ma-completely track niya yung clip. As you can see, merong mga naka-XX dyan sa ground. The more the merrier. So maganda yung pagkakatrack niya. Pag nawala yung tracking points, i-click niyo lang yung effect sa video dito. Drop down effects, 3D camera. So mamili ka lang ng tracking point. And then create solid and camera. So meron na tayong na-create na solid. Then sa composition panel mo, click and right-click the solid. Then compose. Then click layer, open layer source. Make sure na the same yung dimension ng solid mo sa main composition. Copy the original video sa ating layer source and then right click, time and freeze frame. Click the pen tool para ma-mask natin completely yung image ko na naka-freeze. Pwede naman tayong mag-rotoscope dito kaso it takes time sa freezing and propagating. So mas preferred ko ang masking dito. After masking, pagpunta natin sa composition, ganito na yung magiging itsura niya. Sa lahat ng ini-edit ko, ito ang pinakamatagal matapos at nakakapagod. 2 araw ko lang naman tong ginawa. Now, change my skirt color. Click layer, new solid. And i-click nyo lang yung purple dyan para mamimili tayo ng color ng solid. For this, I will choose blue. Just drag after sa main clip natin. Right click the video and then effect, keying and key light 1.2. Click nyo lang itong key light tool and i-click siya shorts natin. You can also adjust the screen balance and screen gain to make it look more realistic. After that, we will copy the mask from our clip to our solid. Just press Ctrl copy or Ctrl C and Ctrl V. So mawawala na yung kulay ng original solid natin. And if we go back to the main composition, napalitan na yung kulay ng shorts. Para sa moving image, i-duplicate mo na naman yung original video and then rotoscope. Double click the file para mapunta ka sa layer panel. And get the roto brush to rotoscope. And propagate and freeze. Medyo matagal matapos ang freezing mga ka-edits. And dyan siya makiklick after propagate. After freezing, right-click the video, pre-compose, and then okay. Click layer sa taas, and then open layer source. Kung ano yung order of colors na nasa freeze frame composition natin, ay dito mo rin sila i-arrange. So, hindi ko na yun madedetalye dito kasi nga napakahaba ng editing na to. By the way mga ka-edits, after masking sa mga naka-freeze na composition natin, ay babalik ka sa composition. Ganyan kaliit yung magiging itsura niya sa composition natin. Since naka 3D siya, i-adjust nyo lang yung orientation. Pati na rin yung position and scale. So, yung initial basic steps lang yung ipapakita ko sa inyo in a slow mode kasi pareho lang naman and the same repeat procedures lang sa mga next composition na naka-freeze frame. All in all, ginawa ko ang procedure na iyon ng 15 times. 15 yung naka-freeze frame natin na different colors. Hindi siya kakayanin sa isang araw kasi sumasakit na yung kamay ko sa kakamasking. Sa mga naka-appreciate ng edit na ito, maraming salamat. Ini-expect ko talaga sa mga comments nyo na mahirap. Oo, mahirap talaga siya pag baguhan ka lang sa edit. Pero at least makita nyo lang kung paano. Baka may mag-comment na naman dyan kung wala bang CapCut. So sa tingin nyo, kaya ba to sa CapCut? May mga bashers din na nagsasabi na hindi ako nagbibigay ng tutorial. Eh, paano naman kasi pag naglalabas ako ng ganito, walang nanunood. Dahil alam ko walang makaka-relate. Or kung meron man, iilan lang. Sa totoo lang, nasasayang yung oras ko sa mga ganitong tutorials. It takes me 2 to 3 hours, even 4 hours para mabuo ang tutorial na to. Aksaya din siya sa storage sa phone and sa PC ko. Mas tumatagal pa kasi ini-edit ko pa at the same time voice over. Gustuhin ko man kaso kulang ako sa oras. Marami din ako mga videos na pending pa for edits. Pero sige, pinagbigyan ko kayo ngayon. Kahit alam ko na matatapon na naman ang tutorial na ito. Meron din akong basher na nag-compare sa akin sa isang editing content creator na mas marami daw followers kasi nagbibigay ng tutorial. Sabi niya, dadami daw yung followers ko pag maglabas ako ng mga tutorials. Pero sa totoo lang, parang basura lang yung mga tutorial videos ko kasi sobrang baba ng engagement. Kaya yan yung reason kung bakit halos hindi na ako nagbibigay ng tutorials. Support lang naman yung kailangan ko para maganahan pa akong gumawa. Kaso flop talaga yung mga tutorials ko. So nagsabi na dadami daw yung followers ko, I don't think so. Dahil sa mababa yung engagement ko sa tutorials, bumababa din yung performance ng ibang videos ko. So I'm not sure pero based on my experience, ganun yung nangyayari sa algorithm ng page ko. Hay nako, nagdrama na si Edit Queen ninyo. Medyo napagod lang mga ka-edits and ang init ng panahon ngayon. That's it for today. Once again, this is your Edit Queen. Till next edit tutorial kung meron pa.